Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Invite po ako ng boyfriend ko sa house nila. Nag-inuman po kami. Kasi dumating na po yung point na nangyari na po yun. Yung time po natutulog ako, inayos niya po yung video. So, nandoon na tayo sa ganong panahon na gusto mahilig magdokumento ng lahat ng ginagawa. May invention na talagang kailangan na ngayon. Yun ang kapanginayang. Kung hindi pumapasa, sisisihin ngayon ng DOST, hindi naman tinulungan ng DOST. But hindi nga pumapasa eh. Hindi lang mga celebrity ang nabibiktima ng pagpapakalat ng mga sex video. Kahit pangkaraniwang magkakarelasyon, nasasangkot sa ganitong mga uri ng eskandalo. Bagamat kaliwat kanan na ang nabibiktima, tila hindi naman natututo ang mga bida sa mga sex scandal na ito. Bakit nga ba pumapayag ang isang magkarelasyon na makuhanan ang kanilang mga pinakapribadong sandali? Nitong linggo lang, pinagpiestahan ng mga netizen ang sex video ng 90s band icon na parokya ni Edgar na si Chito Miranda at nobyang si Neri Naig na produkto naman ng isang talent search. Ang pribado sana nilang video, nanakaw, kumalat at nagtrending pa sa mga social networking site. Samot-saring mga komento man ang naglabasan, hindi pa rin daw sila matitinag. Iba-iba kasi ang konsepto natin ng mga relationship. Kagulat-gulat man sa mas nakararami, para naman sa psychologist na si Kathleen De Jesus de la Rosa, maaaring sa ibang magkarelasyon ay normal na gawain na lamang ang kunan ng video ang kanilang pagtatalik. Parte sa kanila yon, yung as normal yon as yung mga kissing, normal lang yun sa kanila kasi yun yung konsepto nila. Another level lang to, but syempre hindi nila pinapublic, di ba? It may shock lang other people kasi iba sa konsepto nila ng relasyon, kung ano acceptable sa isang relationship. At ang bawat konsepto ng mga tao sa kanilang relasyon naapektuhan daw ng iba't ibang mga bagay. Naapektuhan tayo ng ating kultura, naapektuhan tayo ng ating kasamahan sa trabaho, kasamahan sa pamilya, apektuhan din tayo ng ating panahon. Ngayon, panahon to ng mga digital na lahat. So, nandoon na tayo sa ganong panahon na gusto mahilig magdokumento ng lahat ng ginagawa. Ang paggawa ng mga sex video, may tuturing na nga rin daw na isang uri ng selfie. Para sa kanila, I guess, it binds them. Parang feeling nila, mas close sila, mas intimate sila ngayon, na meron silang ganon. It all boils down to, yun yung konsepto nila ng relationship. Para sa kanila, ito yung acceptable, ito yung next level, ito yung gusto nilang gawin. Trip lang, trip nila yan eh. Kaya acceptable ito sa ilang couples sa dahil pribado naman ito at for their eyes only. Maaaring ito ay isang sex tool para maging exciting ang sex life nila na alam natin ay importanteng aspeto ng isang relasyon. Pero may iba na hindi naman alam na nakunan pala sila ng video ng mismong katalik nila. At ito ang masaklap na pinagdaanan ng 18 anyo sa dalagitang itago natin sa pangalang Chloe. Invite po ako ng boyfriend ko sa house nila. Nag-inuman po kami. Tapos, nung time po na parang hindi ko na po kaya, sabi ng mami niya, pagpahingin muna po ako. Hindi ko na po alam, nakatulog na po ako. Tapos, nung nagising na po ako, tapos, di nasa tabi ko na po siya. Hanggang sa dumating na po yung point na nangyari na po yun. Hindi ko po alam na sinet up niya po pala yun. Siguro po nung time po natutulog ako, inayos niya po yung video. Matapos lang ang isang linggo, pinakalat ng lalaki ang sex video sa internet. Hindi na po ako makaharap sa ibang tao eh. Kaya hindi na po ako lumalabas ng bahay, nasa kwarto lang po ako lagi. Naiya na po ako sa ginawa ko. Tapos sising-sisi po ako, ba't ko nagawa yun? Sa labis na kahihiyan, tumigil sa pag-aaral si Chloe at dito nga gumuho ang kanyang mga pangarap. Pangarap ko po nung bata po ako na maging flight attendant. Kaso po, nung dumating po yung punto na nagka-problema po ako na gano'n, parang nawala na po ako ng pursiging ipagpatuloy pa yun at matupad po yung pangarap ko dahil po doon sa nangyari. Ang pag-upload ng mga sex video ay paparusahan sa ilalim ng batas na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2012.
Ang sinumang makasuhan at mapatunayang kumuha, mag-reproduce o mag-distribute nito, maaring makulong ng 3 hanggang 7 taon at magbayad ng multa mula 100 hanggang 500,000 piso. Kung tutuusin, madali lang naman daw imbestigahan ng ganitong uri ng computer crime. Ang problema, nasa ibang bansa ang mga operator ng mga website na madalas punteriya ng pagpapakalat ng videos tulad ng YouTube at Facebook. Tuloy, mahaba-habang proseso ang gugugulin para makakuha ng mga detalye mula sa kanilang server. Kaya bumabagal ang pag-usad ng ganitong mga kaso. Madali lang mag-imbestiga ng mga internet crime. Totoo yun. Ang problema lamang nga natin, medyo matagal ito sapagkat ito ay pag-uusapan natin dito ang iba't ibang jurisdiction ng iba't ibang mga bansa. Ang mga kumpanyang ito tulad ng YouTube, Facebook, Twitter, ang mga kumpanyang ito ay nasa ibang bansa, pangkaraniwan nasa Amerika. So gagamit tayo ng Mutual Legal Assistance Treaty sa bansang iyon kung meron man, at upang makuha natin yung mga IP login details na kailangan natin sa ating pag-iimbestiga. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng IP login details, malalaman ang mga detalye ng mga activity na ginawa ng bawat user na bumisita sa isang website. Aabot pa ng ilang mga buwan hanggang sa makuha natin ang mga detalyeng ito mula sa ibang bansa. Dahil may kahirapan ang pag-uusig sa mga taong nag-a-upload ng mga ganitong uri ng sensitibong video, tanging sa mga netizens na lang tayo maaring umapila. Iba-iba man ang pamantayan ng bawat isa kung ano ang disente sa hindi. Pero ang pagpapakalat ng isang bagay na malinaw na ninakaw lamang para pagpiestahan ay baka mas masahol pa sa sinasabing malaswang ginagawa ng iba. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.